Salamat sa Dios nga ning gutluatak na. Ato na sab nga mapadayon nato nga Bible study dinhi sa programa tang The Sovereign Grace Hour. Kauban na sab ninyong mga kahigalaan sa kanginan Andres Atop Jr. o Attorney Limuel Atop. Mo sa inyong pagsimpag hapon, mga sa Davao, by the grace of God, o karigoy kayo, na tayo pipilasap ng mga bisita, pamilya nga Vargas, no? Mga kabataan, ni la Brother Ernie, Agsong Lodi, o usab sa ilang mga apo, no? Nga katambong gapon sa itong panimbahon. O karon na yung Merkulis maigsoon, ha? Ang ato ang pangtambong sa Thanksgiving sa church ditong dapita sa Lagumit, ilan ni Pastor Tagoy, no? Dito sa Sibong Lagumit. Panginoon ako nga Ginoo mag baban sa itong biyahe, layo ning lugar ang mag-iso, no? Unahan pas malita proper. Then, ay sa mo kalimot nga, karong Pitsa 27, ang Bible Seminaries Kiblawan, no? Atong pipila ka mga kaigsunan, katambong mo, apil sa mga mulikture, no? Brother John Ruben, Pastor Baggy, Pastor Freddy, kung makalugar ka na pastor. Bisang pagani, Brother Romel, o sa mga itong mga kaigsunan, no? So, ato lang bahin-bahin itong mga oras, Brother Timmy, o bisang pagani, no? Sila ni Brother Dexter, nakatambong mo. How about kang Pastor Roger Turion, kung makalugar ka na Brad, ha? Sige, kasi na Pastor 27, no? Dito sa Kiblawan, sa itong mission din, ha? Himutang sa Bible Seminar. Kanya dali po dahil sa Lagumit, sa Cebu, karong umabot ng Merkulis, paghapon, no? Mas Thanksgiving, hapon, doon ay Bible Seminar. Okay? So, muna itong mga pahibalo. Happy birthday di ay. Hindi po kumalimot. Karong adlaw, ni ay pipila nga gasaulog sa kasumaran silang adlaw na taon, no? Sila si Crisel May Gomez og anak ni Ray og ni Sani, no? Si Aisin Rayhid Palina, no? Birthday, no? Happy birthday Aisin, ha? Kombinasyon ni mong alan ba? Aisin Ray, no? Kang Aisa o kang Ray. Dahil sa kang Engineer Willie Gasang, ga-birthday sa karong adlaw. Well, happy birthday, ha? Tayo Minos Willie ron diya sa kanana ang New Bohol, na? New Bohol panindring sa Maymintal, no? Davao City. O, good morning day, ha? Ni Brother Rito, Sister Inday Gasang. May pagpaminasab nila ni Selma o ni Orbe, Pastor, sige may paminaw ng mga programa. Praise God. Pero wala ka gapon tel, no? Wala si Telma, makatambong sa panimbahon. Okay, sige, sabay itong mga pahibalo, mga igsoon. Ay makalimot, ha, nga akin itong programa, din sa mga stasyon, mga igsoon, nga padayon kini. Pero din sa Jinsan, sige lang, karong sulusimana, ako ning mapahibalo, tayo lignay o sa station din nga din nilang takotob sa 2025, no? Pero sige lang, ato na ning ipahibalo sa inyo by next week. Okay, sige, magsoon na to ta sa pag-ampo. Pangalyo po ta. But before that, kaya na mo yung mga pangutana ng itong programa. Mga itong cell number, ha? 0918-54-84-852. O sa globe number na ito nga 0995-2130-764. Kumusta panibahon niyo din sa Kantilan o din sa Surigao City, Brother Kenneth, din sa Mawab, sa Tagum, sa tanan na ito ang mga missions o kabanan ng mga churches, no? Sige, mag-pray ta. Salamat Lord, this time ang mga pulong mo sana sabna mo sa pagtuon o akong pagkampong ngayon kinipadalanginan, even sila nga nag-birthday karon sa kang Crisel May Gomez, Aisin Ray Palina, o sa kang General Willie Gasang. Lord, extend mo, tayo mong kaluoy nga ito nila, nakapangkatuigan, budangat kanila, o sila sa mapags natin kalawasan, sa kang Aisin, o sa kang General Willie,
Sa mga pagkaangkog salvation, ta extend mo, Lord, imong grace kato kanila. Ako sa mga pag-ampo di ay, Lord, na pipilas mga kaisunong sab, nga nas Bratian, Brother Lily, ano saban, bisa pa sa kang Manong, mama, father ni Brother Melmara, sa kang ng Mila Kilapio, Lord, o saban pang mga nagbalatian, Brother Dodi, Brother Binlot, so kaisunong sab numbers kanina, extend mo, Father, imong ilinghan diha kanila. Saba, kapo ko sa comfort again, sa pamilya nga alaha. May kamatayon ni Durang. Pero kung ka-pray po rin, Lord, bisa pa ganit sa kang Richelle, anak ni Brother Lily, Brother Lingling, o Osab, Lord, sa kang Helen Gabuya, Teresa Jinsan. Bangon mo sila Ginoo. Alabas, Lord, masabtan na mo yung mga truths nga mong tunan sa bay mo mga pulong kawan ni Engineer, Brother Attorney Lemuel. Pray, Father God, i-bless kini, bless among idulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige mga igsuon, mag-aadto ta sa atuang pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Palihog sa pag-abri diri sa atuang Biblia sa Proverbs chapter 20 verse 12. Proverbio kapitulo 20 versikulo 12. Kung basahon diri sa King James Version, hingon diri, the hearing ear and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Sa Cebuanong version, Proverbio kapitulo 20 versikulo 12 gaingon diri, sa mapataling hugon nga igdulungog ug sa matin-awong mata, si Jehovah ang nagbuhat bisan niining duruha. No, nay mga dulunggan ug mga mata nga binuhat lamang sa tao susama sa kanang mga gipint, no, gipintalan o di kaha kanang mga gi-carve sa usa ka manghuhulma. No. So kaning mga mata o kaning mga dulunggan, dili ni sila kakita or hindi ni sila makadungog. Ang mata o dalunggan nga gibuhat sa Ginoo, maorang kining mga mata o dalunggan nga makadungog ug makakita. So kani nga verse naga-remind ka nato nga ang mga natural nga faculties o kanang mga butang nga naay pagbati, dili kini kaugalingon nga binuhat nato. These are not self-made. Pagdungog o pagkita, dili kini aksidente nga tungod sa science or sa biology. Kini sila binuhat sa tinuyo nga binuhat sa Ginoo, pinaagi sa iyahang wisdom, sa iyahang gahom o sa iyahang pagkamaayo. Munang dira sa Exodus chapter 4 verse 11, ang Ginoo mismo nagingon, who hath made man's mouth, or who maketh the dumb or deaf, or the seeing or the blind, have not I the Lord. Therefore, ang matag sound nga atong madungog, mga butang ato ang makita, morning magdala kanato diha sa kanang pagpasalamaton natay gratitude ug magadala pud kini kanato og humility sa mga butang nga gihatag kaning mga gasa nga gihatag kanato sa Ginoo. So since kaning ato ang pagdungog, atong pagkita, mao kini ang mga panalangin nga gikan sa Ginoo ug pinaagi sa ato ang mga butang nga makitaan, sa butang atong madunggan,
maka-acquire ta og knowledge pinagi niini ato ang wisdom mas ma-cultivate siya ug makadungog tag mga instruction. So dapat kaning mga panalangin na gihatag kanato, physical nga mga panalangin, dili nato ni abusaran nga why kitungod ang Ginoo nagbuhat niini aron sa pagbuhat og maayo ug it must be used for holy purposes, for the glory of God. Now ato pong makitaan diri kaning proverb is that nagastorya pud kini may tungod sa pwede sa mga converted or regenerated nga mga tao. No, by nature sa atong pagtuon, ang tao, he is spiritually deaf, spirituhan nung bungol siya, meaning even if makadungog siya physically, apan sa mga butang nga spiritual, nung bungol siya, di siya kasabot, blind siya sa kamatuoran, hindi siya kakita sa truth, o wala siya di siya gusto or unwilling siya makadungog sa pulong sa Ginoo. Pero sa ato ang pagtuon sa doctrine of regeneration, ang Ginoo mao ang gaabri sa iyang dalunggan o nag-enlighten sa iyang mga mata. Mao nang kaniingon diri nga the hearing ear, once abrihan na sa Ginoo ang iyang dalunggan, ang iyang kasing-kasing, maka-discern na siya, makabalo na siya sa kamatuoran gikan sa mga sayop mga butang labi na diha sa doktrina. Og ang iyang dalunggan mahigugma na diha sa maayong balita sa gospel ug labaw na sa tanan, mutuman na siya or muubi na siya sa pulong sa Ginoo. Ug ang iyang mga mata, the seeing eye, makakita siya nga sa iyang pagka makasasala, no, number 1. Ikaduha, makita na niya nga kinahanglan niya ang Ginoong Hesukristo labi na diha sa kaluwasan, ug makita niya ang beauty ug ang sufficiency, ang sufficiente nga si Ginoong Hesukristo lamang ang manluluwas. So kaning mga spiritual nga pagkita o pagdungog, dili kini natural nga ability sa usa ka tawo, but these are sovereign gifts of God. Munang ang Biblia nagiingon, the Lord opened the heart. O susama pud sa mga mata o dalunggan siya ang gaabri niini. No, lastly, since ang Ginoo man ang nagbuhat sa dalunggan nga makadungog ug sa mga mata nga makakita, dili nato no sa tumakitan diri dili nato dapat ipagahi ato ang dalunggan, meaning no, kung makadungog ta og wali and out of that preaching na instruction, even if mo sukhay kini sa ato ang mga pagtulunan, if ang di-preach is based on the Bible, we must not harden our ears. Ug di pud dapat nato saradan ang atong mga mata diha sa kamatuoran. Dili sa kamatuoran, dira sa justisya. And lastly, we must use, atong dapat gamiton ang atong mga dalunggan ug atong mga mata diya sa himaya sa Ginoo for God's glory. Sige, ato ning ipadayon sa sunod nga higayon kaning ato ang pagtuon diri sa Proverbs chapter 20. So sa sunod nga higayon,
mag-adto ta diri sa verse 13. Now, at this time, mag-adto ta sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya, the doctrines of grace. Ug sa ato ang pagtuon niini, ato ang gitun-an nga once ang tao gi-regenerate na sa Ginoo, ug kay tungod ang regeneration or kaning pagkatao pag-usab, trabaho kini sa Ginoo, na ay mga butang nga mo makitaan, mag-manifest diha siyang kaugalingon, no? Diha sa tao nga gi-regenerate na. Ug sa pipila ka mga pagtuon nato diri, ang isa nga bago na sa Ginoo, magasubo siya diha sa sala nga iyang nabuhat, ug iya kining i-confess, iya kining isugid diha sa Ginoo. Now, another evidence showing that a person is regenerated or giusab na sa Ginoo is that he desires to live a holy and godly life. Tinguha siya nga mo magkinabuhi diha sa balaan og Dios nun nga pagkinabuhi. Now, sa ato ang again, nakita nato nga guol siya diha sa pagbuhat og sala ug iya kining isugid sa Ginoo. But regeneration, ang pagkatao pag-usab, dili lang hantod diha sa kanang mag-uol siya sa pagbuhat og sala. Ang tinuod nga na-regenerate, it always leads to a new direction of life. Nanay bagong direksyon iyang kinabuhi. Sa dihang naanay bagong kinabuhi nga gikan sa Ginoo, nanapoy bagong mga tinguha siyang kinabuhi. Ug mao kana ang pagkinabuhi sa balaan ug ang Dios nung paglakaw. So, ang holiness, no, dili kini mao ang cause sa regeneration. Ebidensya kini nga ang usa na regenerate na. Now, there is a 2 Timothy chapter 2 verse 19. Kaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 19. Nagkaingon diri, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ingon diri sa Cebuano nga version, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala niining marka sa timri nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya, ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Ang ingon diri, the foundation of God standeth sure. Sa Apostol Pablo, gi-affirm niya ang trabaho sa Ginoo diha sa kaluwasan sa salvation nga kini lig-on og dili matay-og. Nga in other words, firm ug unshakable ang trabaho sa Ginoo diha sa kaluwasan. So, ang regeneration wala king nagsalig sa human effort, sa emotion, or even sa performance or good works of sa katao. Nagbarog kini diha sa God's eternal foundation. Kani maghatag og assurance kanato nga ang salvation it is secure, but it also leads to responsibility.
Naapoy once ang tao maluwas na, yes, secured siya nga once mamatay siya, dalon siya o makauban niya ang ang Ginoong Hesukristo dito sa langit. Apan ang salvation napud gini akibat nga responsibilidad. Now, ingon diri, the Lord knoweth them that are His. So, kini nagahisgot mahitungod sa divine election, ang pagpili sa Ginoo, nga ang Ginoo nakaila siya sa iyahang mga tao, His people, uga nakaila siya by relationship, ug siya ang tag-iya niini. Munang ang regeneration kay tungod trabaho kini sa Ginoo, ang mga tao nga gi-regenerate sa Ginoo na ilhan niya kini. Ug diri last nga phrase, let everyone depart from iniquity. So here comes the human responsibility. Ang verse nga itong gibasa, 2 Timothy 2 verse 19, kaning verse nagatudlo nga naa ang trabaho sa Ginoo, ug mo kini ang part ani is ang divine election. It also commands holy living. Diri mag-set in ang responsibility, ang responsibilidad sa usa ka tawo nga naluwas. Kita nga iyang gibag-o ug mituo kang Ginoong Hesukristo na we belong to Christ. Ug tungod niini dili kita mag-continue comfortably diha sa pagbuhat og sala. So again, ang kaning 2 Timothy 2 verse 19 nagatudlo ka nato nga una ang regeneration, it is God's secure work. Buhat kini sa Ginoo. Ug ikaduha, kinapakita po diri ang Ginoo truly knows His people. Ang Dios tinuod nga nakaila sa iyahang katawhan. And lastly, those who belong katong mga iya ni Kristo magtinguha sa pagkabalaan. No, they will pursue holiness. So ang desire for holiness dili lang kini kanyang pagbati, but it is a direction and it is life for those who are regenerated. Sige, ato ning ipadayon dirita sa kani atong pagtuon nga ang tao nga gi-regenerate na sa Ginoo na anay bagong direction ang iyang kinabuhi ug mao kanang pagkinabuhi nga holy at tubangan sa Ginoo. Wala naman kita'y oras, but before I end, kung ikaw dili ka pa sigurado sa imong salvation, sa imong kaluwasan, ang Biblia nagiingon, repent, believe the Lord Jesus Christ. Tuoy si Ginoong Hesukristo nga mao lamang ang bugtong manluluwas. Kini si Attorney Lemuel Atup with Pastor Andras Atup Jr. Mag-iingon ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Karong gutlo atong ablihan atong mga Biblia mo ison dinhi sa Book of Hebrews chapter 1 for our meditation, no? Hebrews chapter 1 unya verse 1 and verse 2. Daghang kaining mga kamaturan atong makuha diri may ison nga diin gisulti din nga sa miaging kapanahonan sa Old Testament times ang Dios gapadala siyang mensahe sa katawhan sa Israel through the prophets. Maning this verse 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Mula sa unang panahon may sundaang tugon, as in these last days spoken unto us by His Son. Pero nining mga hinapos ng mga adlaw,
ang Dios Amahan nagisulti na kanato pinagi siyang anak, whom He has appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Mga isoon, isgutan ako, makadali kaning kaimportante sa pagpaminaw sa unsay isulti sa pulong sa Ginoo. Unsa kaimportante ning maminaw ta, kay ang instruction sa Ginoo sa daang tugon, maminaw sila sa mga propeta nagpadala sa Dios. Ang ato karon, maminaw ta sa gisulti sa anak ng Ginoong Kristo. Ang Ginoong Kristo maigsoon na nagtudlo og mga tao din sa bagong tugon nga mosulat siyang pulong. So kini atong gibasa, still pulong sa Ginoo, doon na lagi gamit ang Dios. O kung sa matong himuon, mga isoon, kung unsay ginasulti sa bala ang kasulatan, ang ato is di lamang kay maminaw ta, kundi atong ikinabuhi, i-put into practice. Kaya narabay mga tao maigsoon, marabag estudyante bitaw o pupil sa eskwelahan, nga tuwa sige tutok sa maestra, sige paminaw, pero di ay makasabot. Naminaw, pero wala sabta ang unsay gisulti. Muna nga, yung pasaban, mentally, physically present, but mentally absent. Na-remember na ko ba? Katong usa ka istorya, na dito ni Netabo Maison sa England, doon ay usa ka tigulang na mibisita siya dito sa clinic sa usa ka doktor. Konsulta niya, ingon niya, Dok, kining ako ang pandungog ba? Na naman to ako'y hearing aid. Kanang, di man kaayo klaro, Dok. Di daw kay klaro. Dugay na daw siya panahon gagamit ato. Naunsa ba? Mga igsoon, no? Ang iyang hearing aid di ay wala man niya gibutang dito sa kanabang side ba sa kanang diferensya nga donggan. Ang hearing aid god mo ayuda man na aron nga kung bungol-bungol siya maklaro niya ang isulti. Isulti na siya ka istorya, maklaro niya. Nausa nga, wa man niya gibutang dito sa problema niyang donggan. So, pagbutang na dito sa bang hearing aid sa dunggan niya diferensya, na kasi, klaro na. Naklaro daw niya. Alang nga, maklaro nga sa primero, di man mo ito ikibutangan niya sa iyang hearing aid. Ang dunggan man niya nga, way problema mo, may ikibutangan hinoon. Niya gikuha ang hearing aid, gibutang dito sa may diferensya. Siya klaro na. Pero dugay na kayo siyang gagamit-gamit ato. May son, yun anak ba? Dahil mga Christians, dugay na kayong sigig simba. Pero nagpabilin kaya pong bata, spiritually, nga naman na pastor, kay maminaw, pero dili man lagi i-put into practice ang unsay nadunggan. Para na karon, example lang ha, atong kanang akong kanang ginaingon diri ba nga, kung naatay problema kasi may itong unang duulon, kung naatay problema, ang number na itong duulon may sunod Ginoo. Siya, dili ta mo konsulta dahin ta sa laing tao, natay mga problema mapanginanglan, dito sa tas Ginoo na. Kaya mo maningon sa Biblia. Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord. Kaya kita, kung may problema, di naman tao dito sa Ginoo, dangop, dito mata sa laing tao. So, dugay gito kaya ta mo guro. Malamang isa ako painaw nga kani atong programa dres kahanginan kung sa mga instructions din atong patalinghogan mapaminawa nato og atong ikinabuhi. Sige, mo lang na hamubo nato nga pahimdom natong tanan. Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2. Binumayson atong ipadayon tong atong nabiyaan gahapon. Na gahisgot man ta mahitungod lagi ni ining doctrine of reprobation, no? Although kana bang yung pasoban
way laing kuan pastor kanang makuyawan maputan ng doktrina hawi. Na sa una to may isod nga mao mo gyud is Biblia. Nga naagi day mga tao nga nagsubay niya tong dalan ni Cain, nga karaang dalan nga din padung atus kalaglagan. Nabasa ninyo ning kuan, napamalandungan ninyo ning Jude verse 4. Judas ba? Di ba ako rin na-mention ni itong niaging adlaw lang? Jude verse 4. Nga, gi-mention din ni Jude, akong balikan sa niya, kaya kining manggong word din nga ordain, gitaganan ng daan. Ato naman in-emphasize, pero atong subliyon kadali lang may na at balik ta dito sa time ni Joshua. Tanawa sa verse 4. Jude verse 4. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation. So diha may sa religious gani ni nga sa kasimbanan gani sa Ginoong Kristo ni. Doon na day tao mga tao nga manag kuan ba sikretong gasulod. Unya nagapanudlo og mga hiwi nga pagtulunan. Ingon din ni turning the grace of our God into lasciviousness. And denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Okay na isgot ni sa mga taong religious gani. Kung sa pagkatong mga taong di religyoso higala. Diba? Naagiday na pastor no, naamoning yung lagi ito sa verse 11, mga taong nag-agi sa dala ni Cain. So di gud mawa maigsoon, di gud ta kahutdan og di gud kawadan og mga taong daotan. Magpabilin naagi na sila. Ini kamatayan na napoy mo puli. Kaya lagi mahurot ang mga taong daotan. Nga naman na pastor, samtang di pa mabalik ang Ginoo, di pa matapos ang kalibutan. Naagid na sila. Mga evil men, mga taong daotan, na ako'y natanawan sa kuan ba. Dito na itabo sa US mo ikson, sa kadako siyang sala, sa kadagrabe niya gipatay. Gisintensyahan siya sa judge og 500 years kapin, 511 years man siguro to, kung grabe po na 509 or 511 years mapriso siya. Di mag-user kabot niya kay dako na siyang gisintensyahan. Ako ano ba? Siguro nasa mga 40 anyos. Kriminal ba? Grabe. May kabotog sa gatos ang pangidaro na to. Niya kay 509 years mapriso. So, patag yung bugatang sala. Napoy sa rito, arang-arang, ngay 109 rapod. O, 105 ba to ang edad nga rather ang kanang tuig nga mapriso siya. Pero maugi hapon, magtinggagor sa bilangguan. Ang akong pwede rin mag-isang naagay mga taong anak ba? Kana bang ang ilang kinabuhi gigahin diyas pagpakasala. Kisa man yung matawa na pastor, mao ni ang giyon sa Biblia. Kung di sila mga luwas ba, padung ni sa kalaglagan, mga reprobates. Mao ni giyon sa Revelation 13. Nakabantay mo ni Maisoon, pinadayag Kapitulo 13. Adawan niya niya. Balikan na ito kang Joshua. Dito ito sa Revelation Maison 13 and then verse 8. Naday katudang mga nanagpuyo sa yuta. Pero wala na yung mga Christians ani rapture na yung mga Christian ni panahon na. Verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. So katudang tanan nagpuyo sa yuta. Musimba sa mapintas nga mananap. Tanan sila ngayon din and all that dwell upon the earth sila tanan napuyo sa yuta ngayon din musimba kanya sa pintas ng mananap, no? Whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, mga igsoon, wala na gyud daw masulat ang ilang mga ngalan sa libros kinabuhi.
Di na pastor ka ng tanang tao, wala sa libro sa kinabuhi niya, dawat niya kang Christ, isuwat iyang ngalan, di mo na mamaysan, wala mo na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Ang naa sa balang kasulatan, naanay mga ngalan ng isulat sa basahon sa kinabuhi. Nya kining mga ngalanan ni kining mga elect mudangat gyud na sa paghinursol o pagsalik kang Kristo Jesus. Nabantayan to, ni-remember niyo itong sa Lucas 10 bitaw, Luke chapter 10, ang katubang 70 missionaries padala sa Ginoo. Unya, pag uli nila, pati nilang lipaya, taho lang sila, Lord. Lucas kapitulo 10, verse 17. 10 verse 17 sa Luke. Sige yun dali. And the 70 return again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Report din itong 70 missionaries, Ginoo, bisan pa ang mga yawa. Gapay lalom sila, kanamo sa imong ngalan. Ingon pa ni Christ, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give you power to tread on serpents. Ito bang mga apostoles, ang mga missionaries, itagaan daw sila sa Ginoo kagahom, bisan pa pagtunog sa mga tanga, no? Ingo din on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Grabing privilege ng gihatag sa Ginoo sila, no? Makahimo sila mga milagro, may makaunsa nila. Pero yung panikla sa verse 20 nga ni, ayaw ninyo ikalipay nga ang Espiritu gapa ilalom nga masugtanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan nahisulat na dito sa langit. Nahisulat na, kanang pulong nahisulat na. Yung din your names are written in heaven. Di na, nasulat na. Dili, daingon nga, pagatubang sa Ginoo, mingon nga, sige, sulat na ko yung ngalan, pasudlot ka sa langit. Di na mo higala. Dili na, ingon nga, pagkalang bitaw, paghukom bitaw. Inikamatay sa tao, basta siya chosen sa Ginoo. Unya, siyempre, wala po chosen, pinili ba nga, mamatay nga di maluwas. Maborn again, matawa mo ginapag-usap. Kaya kung naipinili nga, kanabang pinili daw niya, wala matawa pag-usap, may imperno, wa gitudlo ang Bible na. Contradiction na sa gitudlo sa Biblia. Ang tanan nga gihatag sa amahan kang Christ, maluwas gito. Juan 6, versikulo 39, di ba? Matod pa ni Christ din na, tanan nga gihatag kanako, suman muari kanako. Og siya nga muari kanako, dili ko gayod, iga sali ko ay. So, tanan maluwas gud nga mga pinilis Ginoo karon. Ang atong ngalan maigsoon, no? Mao ni ang nakanindot ba? Nga bisan tuol sa atong pagkamakasala. Nga sa una, wala pa tahi kaplagi sa Ginoo, nagsubay ta nitong karaan nga dalan, gasubay nitong dalan palong sa kalaglagan. Pero kay di man lagi ta appointed to condemnation, to damnation. Sama nining mga tao nga gingon sa Jude verse 4, ordained to this condemnation. Gitagana man ta for eternal life. Hindi matupad ito sa buhat 13 Korinteo 8, di ba? Pagkadungog sa mga Gentiles, nagiulihan sila Pablo, nangalipay sila o gilang gidalayag ang pulong sa Dios. Og na nagpanuo ang tanan. Ingat pa diya, na nagpanuo ang tanan, nga gikatagana ng daan alang sa kinabuhing dayon. Nakabalikan sa nato ni Joshua ang maigsoon. Tanaw itong rin sa book of Joshua. Nganong misukol mag silang Joshua. Katong mga hari ba?
Kaya dito kahari. So mapas Joshua chapter 12, last verse. 31 ka mga hari with their soldiers, with their great armies, may soon. Pila sila? Biyato rin kong tanawang kadali, ha? Ingon din na sa chapter 12 and then verse, nira. Chapter 12, verse 24. The king of Tirzah won. All the kings, 30 and 1. 31 ka mga hari. Unya, sa ilang gibuhat, nakigira sila sa kang Hosue. Uban sa ilang mabagang duot sa mga kasundaluhan. Pero ang sa gibuhat sa Ginoo, gilaglag sila. Ingon pa sa verse 19, there was not a city that made peace with the children of Israel. Gawas lang sa mga Hivites, nga mga pulumuyo sa Gibeon. All other they took in battle. Patay nila magsoon. Nga naman to, for it was of the Lord to harden their hearts. Iya sa Ginoo ang pagpagahid ay silang kasing-kasing that they should come against Israel in battle. Aron ilang gubato ng Israel, that he might destroy them utterly, and that he might destroy them as the Lord commanded Moses. Muna magsuon ba, no? Nga kung doon ay mga taong gipagahi ilang kasing-kasing, prerogative na sa Ginoo. Salamat na lang. Higala igsoon. Kung nasave ka, salamat sa Ginoo. Pasalamat ta sa Dios. Nabtanta sa iyang grasya kaluoy. Tigali ikaw karon dahil lang naminaw. Wala pa ka sa natin kaluwasan. Remember na? Kung kung nag-emphasize na itong programa, ang makaluwas ni mo walay lain si Christ lang yun. Mo sa ako ikaw agdaw ni gana to come to repentance and trust Christ as your Lord and Savior. Hantod ugma sa samang takna o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. manamilit mag-ingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa makausapan ini nga taknaas kumuntagon na pamalandungan sa nato ang pulong sa Dios uban sa iyang alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. o si Tony Limel Atop. Mga kigsunan nga nini nga kumuntagon ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato mayong buntag. Bisan asa man modangat kini ato ang pagsibya karon, mayong buntag o may adlaw kanatong tanan. Okay, ako ang pagtimbaya o pag-shout out sa mga kaigsunan, kaigalaan nga nakadangat din sa to ang pagpaminaw karon. Dinhi si no, especially sa to ang live sa to ang wall sa Facebook na naminaw, no. Ang nakasulod din sa tong live sa pagpaminaw dinhi una si Pastor John De Leon nga paminaw sab. Pastor John, kumusta naman ka diha? Si Sister Nancy Atanoso nagapaminaw sab sa to ang programa. O si Sister Dominga Saman nga nagapaminaw sab. Okay, salamat sa Ginoo nga pipila ka mga kaigsunan nga nagapaminaw. O hangtod sa sunod nga panahon, igsuon sa to ang programa, no? The Sovereign Grace Hour. Tugot na sa Ginoo, susunod ngayon sab makapaminaw sabta. Di ta malimot ni adlaw sa pag-ampo nato sa Ginoo, pagpamalandog ug pagpanugyan sa tanan natong gimbaton. To God be the glory. Maayong buntag once again.